Shira POV. Pagpasok namin sa penthouse ay saktong nagring ang phone ni Nathan. I'll just answer this baby, paalam nito sa akin, kaya tumango na lang ako. Dumiretso na ako sa kwarto para makapag-shower bago matulog. Hinubad ko lahat ang damit ko, at agad na tumapat sa shower. Maligamgam ang tubig kaya naman ang sarap sa pakiramdam. Naglagay na ako ng shampoo, pagkatapos ay ang shower gel naman ang isinunod ko sa katawan ko. Nang makontento na ako ay agad na akong nagbanlo, hanggang sa maramdaman ko ang dalawang matipunong braso, na yamakap sa akin mula sa likuran. I miss you, baby, bulong ni Nathan, habang hinahaplos ang balat ko at pinapataka ng halik ang balikat ko. Napapakit ako ng mariin. I miss this too, hilyo niyang bulong habang kinakagat ang tenga ko. Pumihit ako paarap sa kanya, at ikanawit agad ang kamay ko sa batok niya. I pulled him for a kiss, that I longed so much. He continued to kiss, habang ang kamay niya ay walang tigil ang pagpapala sa katawan ko, at tuluyan akong inangkin ni Nathan. Sabay naming maabot ang sukdulan, saka ni Nathan binuksan ang shower, para malinisan ako. Napayakap ako sa kanya. Our heartbeats erratically with so much joy and pleasure. When we are done, kinuha ni Nathan ang towel at tinuyo ako, saka ako sinuutan ng bathrobe. Maingat niya akong binuhat at dinala sa kama. Nahiga ako dahil medyo tuyo naman na ang buhok ko, at wala na akong lakas para mag-blow dry pa. My knees are shaking, and my eyes are getting heavy too. Naramdaman ko ang paglundo ng kama kaya alam kong tumabi na sa akin si Nathan. He pulled me closer to his chest, gaya ng nakasanayan namin, while planting kisses on my head. I love you, he whispered. Matutulog ka na ba? Tumango lang ako, then he sighed. Kala ko may round 2 pa. He said, kaya naman nandumalot ang mata ko, at tiningnan siya, you serious? Tanong ko sa kanya kaya siya tumawa, kung pwede pa. Bakit hindi? I rolled my eyes sabay siksik sa kanya. I'm sleepy. Reklamo ko kahit papakiramdam ko nag-iinit ako sa pang-aakit ni Nathan. Please, tanong nito. No, medyo natatawa na ako, you're teasing me. Sabi nito at saka pumaibabaw sa akin. I wanna rest. Protesta ko pero ang gitna ko namamasa na naman sa di ko maipaliwanag na pagnanasa, at muli nga ay, inangkin ako ni Nathan. Nanginginig ang mga katawan namin dulot ng luwalhating narating namin. I felt his kisses at my back, pero I was already too tired. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari, dahil kusa nang bumigay ang mga mata ko sa pagod. I love you so much. Those were the last words that I heard, as I dozed off to sleep. Good morning, baby. I opened my eyes, and I saw Nathan sitting in front of me. Nakapaligo na ito at nakabihis na ng pang-opisina niya, kaya naman agad akong napabangon. Anong oras na? Tanong ko sa kanya habang kinukusot ang mata ko. Medyo malat pa ako, so I cleared my throat immediately. It's 9 already, baby. Ang sarap ng tulog mo kaya hindi mo nakita gin-icing. Nahiya naman ako dahil late na pala ako ng gising, pero ano bang magagawa ko ang sarap matulog. Sorry, papasok ka na ba? I said saka ako tumayo para magbanyo sana. May emergency meeting ako, baby. I have to be there, pero babalik agad ako pagkatapos. Tumayo din ito saka yamakap sakin. You don't have to rush, okay? Wait for me, ihahatid kita, if you want to go home. Okay, sige. Pagpayag ako dahil alam kong baka mahuli siya sa meeting pag inintay pa niya ako. May niluto na akong breakfast, kumain ka na, he sweetly said then kissed my forehead. Thank you, Nathan. Hihintayin kita. I said saka ko siya niyakap ng mahigpit. I have to go. I'll text you when I get there at the office. Agad naman akong tumango. He was about to kiss me pero iniwas ko ang labi ko. Shucks. Wala pa akong mumog at toothbrush Natawa lang siya at iniharap ang mukha ko, sabay abot ng labi ko. He gave me a mind-blowing kiss, at kahit ayaw ko wala naman akong nagawa kundi tugunin ito. Shall we do a quickie? Bulong ni Nathan kaya tinulak ko na ito. Umalis ka na, you'll be late. Taboy ko pa dito and he just laughed.
Humanda ka mamaya sa akin, sabi ni Nathan, kaya tumango na lang ako. Okay po, mamaya ulit. Sinakyan ko na lang siya at nang matigil na ang pangungulit niya. I watched him as he left the room, saka ako nagpunta sa banyo para makaligo. Sandali lang naman siguro ang meeting niya, kaya hihintayin ko na siya. After my bath ay inayos ko muna ang kwarto, saka ako bumaba para kumain ng almusal. Tinawagan ko si Hazel para makahingi ng update, pero ang sabi nito wala pa daw tawag ang mga tauhan namin, kung nagpunta ba si Norman sa Lemony Dam. Ano ba talaga ang pinagkakaabalahan ng taong ito at palaging nawawala? I finished my breakfast, kaya ang kusina naman ang niligpit ko, saka ako lumipat sa sala. Inayos ko din ito hanggang sa may makita akong sketchpad. Agad ko yung kinuha, pero wala namang laman at bakante pa ang mga pahina. Is Nathan into drawing also? I saw a pencil kaya agad nagel umikot ang imahinasyon ko. Nagsimula akong gumuhit. I drew something habang nakangiti, at iniisip si Nathan. But at the same time, sad, kasi suntok sa buwan na lang talaga. Nothing has changed in my plans. Ganun pa din naman. Gusto ko lang talagang makasama pa siya habang pwede pa. I spent an hour and a half I guess, para makumplito ko ang drawing and I was satisfied with it, not until I heard the doorbell. Naisip kong baka si Nathan na iyon, at nakabalik na kaya naman agad akong lumapit sa pinto, pagkatapos kong ailapag ang sketchpad sa mesa. Pagbukas ay nagulat ako sa bumungad sa akin. May 3 kalalakihan na nasa labas, malalaki ang katawan nila, at sa tingin ko ay kargado ng armas. Napapikit ako dahil hindi ko suot ang hikaw ko, na ginagamit naming 4 pag ganitong may gulo kaming kinakaharap. Wala din ang relo ko na may nakakonektang distress call sa mga kasamahan ko, dahil tinanggal ko iyon kagabi. Sino kayo? Matapang kong tanong sa kanila, dahil kung mano-mano lang kayang-kaya ko silang labanan. Gusto kang makausap ng boss namin. Sagot ng isa kaya kumunat ang noo ko. Sinong boss? Hindi ko kayo kilala. At bakit hindi ang boss nyo ang papuntahin nyo dito? Tumalikod ako para sana isara ang pinto, pero agad na bumunot ng baril ang lalaki at ikinasa ito. Sumama ka na lang sa amin at hindi ka masasaktan. Gusto ka lang makausap ni Senyor. Agad na kumabog ang puso ko pagkarinig ng salitang Senyor. Hindi kaya si Norman ito? I remember Joseph when he called Norman Senyor. Pero bakit naman niya ako kakausapin, at kailangang takutin pa? Kukunin ko lang ang telepono ko. Sasama ako. Walang takot na sagot ko pero umiling ito. Wala kang dadalhin. Sumama ka na at naiinip na siya. Halos pasiga na sabi niya. Tumango na lang ako at saka ko kinabig ang pinto, pero imbes na sa elevator kami sumakay, ay sa rooftop kami nagpunta, kung saan may helicopter na naghihintay. Kumalama ako dahil dehado ako kung lalaban ako sa kanila, at isa pa na agad din ang atensyon ko, ang taong gustong kumausap sa akin. Kung si Norman man ito ipinapangako ko na gagawin ko ang lahat, para mapatay ko siya sa araw na ito. Kung mamalasin, pues sabay kaming bibiyahe papuntang impyerno. Bago pa ako makasakay sa helicopter, ay pinigil ng 2 lalaki ang mga kamay ko. Nanlaban ako, pero agad nilang tinakpan ang ilong ko ng panyo na may mabahong kemikal. Alam kong pampatulog yun kaya wala na akong nagawa. Tahimik ang paligid nang magising ako. Masakit ang ulo ko dahil sa tanda ko ay may pinaamoy sa akin kanina, ang mga hudas na sumando sa akin. Pinilit kong tumayo pero nakita ko sa bintana, na napapaligiran kami ng dagat. Nasaan ba ako? Agad kong tinakbo ang pinto, at hindi naman iyon nakalock kaya agad kong nabuksan. Tahimik pa rin sa labas kaya dahan-dahan akong bumaba ng hagdan. Malaki ang bahay at sa tingin ko ay nasa isang isla ako, base sa nakita ko kanina sa taas. Nakarating ako ng sala at nakita ko doon ang taong matagal ko nang hinahanap. Ang taong dahilan kung bakit ako nawalan ng pamilya. Ang taong punot dulo ng lahat ng sakit na pinagdaanan ko sa buhay. Norman. Mahina ngunit may diin ang pagtawag ko sa kanya. O iha, mabuti ay gising ka na. Kanina pa kita hinihintay. Tumingin pa ito sa relo niya, saka sa akin ulit. Magtanghalya na tayo. Nagugutom na ako. Sira ba talaga ang ulo ng matandang ito?
Pinakidnap niya ako, pero heto at parang wala lang sa kanya. Nasaan ako? Tanong ko sa kanya. Nakita ko sa paligid na may mga tuta siyang nakakalat, kaya hindi ako basta-basta makakakilos kahit gustuhin ko. Kumain muna tayo iha, saka tayo mag-uusap. Matigas na sabi nito. Napapikit ako ng mariin pero sige, pagbibigyan ko ang trip niya, pero pag nakakuha ako ng pagkakataon, gagawin ko na ang matagal nang dapat na naganap. Sumunod ako sa komedor at naupo nang may distansya sa kanya. Masama ang tingin na ipinukol ko dito, kaya naman natawa lang siya. Dinala ng mga serbidora ang pagkain, kaya napilitan na akong kumain. Kailangan ko ng lakas para magtagumpay ako sa plano ko. Tahimik lang kaming kumain, hanggang sa matapos na ito. Kanina pa ako tapos at talagang inintay ko siya, dahil gusto kong malaman kung bakit niya ako dinakip. Sasabihin mo na ba kung bakit ako nandito? Nakataas ang kilay ko sa kanya, at kung wala lang ang mga tuta niya malamang kanina ko pa ito napatumba. Tumayo ito at naglakad palabas ng komedor, kaya napilitan akong isigaw ang pangalan nito. Norman. Napalingon siya sa akin at saka namulsa. Is that how you talk to your future father-in-law? I rolled my eyes out of frustration. Hahanapin ako ni Nathan. Bakit ba hindi mo nalang sabihin, kung bakit ako nandito para matapos na ito? Sumunod ka sa akin. Tila naiinis na din na sabi nito. Lumabas ito sa garden, at kasunod na naman nito ang mga tuta niya. Takot din naman ata ang matanda. Nakaupo na ito nang marating ko ang pwesto niya, kaya napilitan na akong maupo para makapag-usap na kami. Fidel, sigaw nito sa isang tuta niya. Agad naman itong lumapit at inabot kay Norman ang isang brown envelope. Inabot naman iyon sa akin ni Norman, at agad ko naman iyong kinuha. Binuksan ko ito at tumambad sa akin ang mga papeles, na hinahanap namin noong makapasok kami sa library niya sa mansion. Yan ba ang hinahanap niyo? Napaangat ang mga mata ko sa kanya, habang hawak ko pa rin ang mga papeles tumingin ako nang may pagtataka sa kanya. Sigurado akong napasok ni Nadia, lahat ng security camera sa mansion, kaya imposible na malaman niya ang pagpasok namin. Alam ko na pinakialaman niyo ng mga kaibigan mo, ang mga security cameras sa mansion. Yun nga lang, hindi lahat. Kaya nakita ko kung paano kayo kumilos. Nagulat man ako, ay hindi ako nagpakita ng takot kay Norman. Anak at kapatid ako ng taong pinapatay mo, makuha lang ang lupang gusto mo. Madiin ang pagkasabi ko sa kanya, kaya naman kumunat ang noo niya. What? Halata naman ang gulat sa mukha ni Norman, pero hindi ako nagpadala dito. Nakita ko ang pagguhit ng noo ni Norman, tanda na naguguluhan siya sa mga sinasabi ko. Napasandal naman ako sa upuan, at saka ko siya matamang tiningnan. Hindi mo naman aaminin kahit anong mangyari, hindi ba? Pero sapat na ang ebidensyang nasa sayo ang mga titulo ng lupa ni tatay, para mapatunayan kung ikaw ang dahilan ng lahat ng gulo sa pamilya ko. Kalmado pa ako pero naglalaro na sa isip ko, kung paano ko tatapusin ang buhay niya. Wala akong ginawa, iha. Legal ang pagkakabili ko sa lupain na iyan. Hindi ako ang tipo ng tao na gagawa ng hindi maganda sa kapwa, para lang makuha ang gusto ko. Patuloy na tanggi ni Norman. Napahinga ako ng malalim. Matigas din ang matandang ito. Hindi din talaga papahuli ng buhay. Kung ganun tama nga ang hinala ko, ikaw ang anak ni Beatrice. Tanong niyang muli sa akin. Paano mo nakilala mo ang nanay ko? Nung una kitang makita sa launch, napaisip na ako, dahil kamukhang kamukha mo talaga siya. Panimula nito pagkatapos ay huminga ng malalim. Handa ka bang makinig sa isang kwento? Tinitigan ko lang siya, at hindi kumibo kaya nagpatuloy na lang siya sa pagsasalita. Matalik na magkaibigan ang ama mo na si Ernesto at ang kapatid ko na si Fonz. Nagkakilala sila, noong minsang magbabakasyon si Fonz sa lugar ninyo. Nadalas ang pagdalaw niya nang makilala niya si Beatrice. Nagkagusto siya dito, pero hindi niya alam na nagkakamabutihan na pala ang magulang mo. Huminto ito saglit saka nagpatuloy. Umuwi siya ng Maynila, nabitbit ang sama ng loob sa dibdib niya, nang malaman niyang magkasintahan na pala ang mga magulang mo. Madalas niyang iyakan ang larawan ni Beatrice, na pinapakita niya sa akin dati kaya nakilala ko siya sa iyo, dahil kamukhang kamukha mo siya. Tumingin sa akin si Norman.
Pero sabi mo isa kang Cortez, kaya naisip ko na baka nga kamukha mo lang siya. Hanggang sa napanood ko ang ginawa ninyong magkakaibigan, kaya lalong tumibe ang hinala ko tungkol sa'yo. I got you and your friends investigated. Marami akong koneksyon, legal man yan o hindi, kaya ko natuklasan na kabilang ka pala sa isang underground group. Pati ang nangyari kay Andrea, alam ko na palabas lang iyon, dahil sa kagustuhan mong makalapit sa pamilya ko. Kahit anong sabihin mo hindi ako maniniwala sa'yo. Alam ko na ikaw ang may pukana ng lahat. Matigas kong sabi sa kanya. Uulitin ko hindi ako, si Fonz ang inutusan ko na mag-asikaso sa pagbili ng mga lupa dahil kakilala niya ang mga tao doon. Ni hindi pa nga ako nakarating sa lugar na yan. Mahabang katahimikan ang namayani, hanggang sa magkatinginan kami ni Norman, na para bang Lisa lang ang iniisip. Tio Alfonso, usual ko sa pangalan niya, hindi kaya. Ngayon parang biglang lumino ang lahat sa akin. Pero magagawa ba talaga niya Leon? Kaibigan niya si tatay at kung totoo ang sinasabi ni Norman, minahal niya ang nanay ko. Magagawa niya kaya ang bagay na iyon? Napailing ako. Hindi. Ginugulo lang ni Norman ang utak ko, kaya niya ginagawa ito. Hindi pa huli ang lahat. Huwag mo nang dumisan ang mga kamay mo, iha. Kung gusto mo tutulungan kitang mahanap, kung sino talaga ang may pukana ng lahat ng ito. Although may idea na ako kung sino, nakatingin si Norman sa malayo. Huli na ang lahat para dyan. Nakalubog na ako sa kasalanan. Marami na akong napatay. Hindi ko na malilinas ang pagkatao ko. Iling ko dito, kahit para kay Nathan. Mahal mo ang anak ko hindi ba? Tanong niya sa akin. Hindi ako karapat dapat kay Nathan. Iiwan ko din siya pag matapos ang lahat ng ito. Napayuko ako dahil bigla hindi ko kayang salubungin ang mata ni Norman. Maawa ka kay Nathan. Mahal na mahal ka ng anak ko. Tutulungan kita kung yan ang gusto mo. Huwag mo lang iiwan ang anak ko. His voice was pleading, at hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Oh, what a lovely scene. Heart-to-heart talk, I suppose. Napalingon kami pareho sa pinanggalingan ng tinig, at laking gulat ko na nasa harap namin si Tio Alfonso. Fonz, anong ginagawa mo dito? Pinilit naman ni Norman na magmukhang mahinahon. Kunin niyo sila, biglang sigaw nito, kaya biglang naglapitan ang mga tauhang kasama nito. Itinayo kami pareho ni Norman, at pilit inilabas sa bahay. Nakita kong nakahandusay na lahat ang mga tauhan ni Norman, kaya malaya silang nakapasok. Ano bang ibig sabihin nito, Fonz? Galit na sigaw ni Norman, pero hindi naman ito nagsalita. Pakawalan mo ako, hayop ka, bitawan mo ako, sigaw ko sa tauhan niya, pero nanatili itong bingi, agad nilang tinalian ng patalikod ang mga kamay namin, at sapilitang isinakay sa isang yate. Fonz, ano ba talagang nangyayari sa'yo? Tanong uli ni Norman. Bigla kong naalala ang banta ni Alfonso sa mga Escalantes. Natitiyak ko na sinisimulan na niya ang plano niya. Napapikit ako. Kailangan malaman ito nila Nathan. Baka pati sila mapahamak. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na nasa laot. Basta ang alam ko, ay dumaong ito sa isang lugar na napapalibutan din ng tubig. Malaki din ang bahay na pinagdalhan sa amin, at marami rin itong mga bantay. Fonz, ano bang nangyayari sa'yo? Itigil mo na ito, nakikiusap ako sa'yo. Agad kaming ipinasok sa bahay pagkababa namin sa yate. Dinala kami sa isang silid at doon ikinulong, matapos kalagan ang mga kamay namin. Okay ka lang ba iba? Nag-aalalang tanong ni Norman sa akin. Demonyo yang kapatid mo. Sigaw ko na lang, nagkataon namang pumasok si Alfonso, at nadinig niya ang sinabi ko. Hindi ko alam na ang maganda, at kaakit-akit na babaeng kagaya mo, ay kaya palang magbitaw ng ganyang salita. Sabi nito nang nakangisi, anong kailangan mo sa akin? Tanong ko dahil alam ko naman na ang pakay niya sa mga Escalantes. Bueno, matagal ka nang hinihintay ng magulang mo at ni Ramil sa kabilang buhay. Siguro dapat sumunod ka na. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig ko. Hayop ka. Akma ko siyang lalapitan, pero pinigil ako ng dalawang tauhan niya. Hinawakan nila ang dalawang kamay ko. Abay, akalain mo ba namang mabubuhay ka pa? Nagpatuloy ako sa pagpiglas. Pag ako nakalaya dito, sinusumpa ko, Tio Alfonso, ako mismo ang papatay sa'yo. Sigaw ko sa kanya. Sinampal niya ako ng ubod lakas,
kaya halos matabang ang mukha ko. Nalasahan ko ang dugo sa labi ko, pero hindi ako nagpakita ng takot. Alfonso, wag mo siyang sasaktan. Babala naman ni Norman, pero tumawa lang siya. Gustong-gusto ko na kayong patayin, pero hindi muna ngayon. Kukumpletuhin ko muna ang mga anak mo, Norman, at pag nangyari yun, iisa-isahin ko kayo. Bulyo nito. Wala kaming kasalanan sa'yo, Alfonso. Tinanggap ka namin sa pamilya, pero ito ang igaganti mo sa amin. Tinanggap, ni hindi ko naramdaman iyon sa pamilya mo. Ni hindi ko nga dinala ang apelyido ng papa. Pero sige, okay lang, sinunod ko pa rin lahat ng inutos niya sa akin. Pero wala pa din, kulang pa din. Ikaw pa din ang anak at hindi ako. Mapait na hiyaw ni Alfonso. Wala ding iniwan sa akin ang papa kundi barya lang, kumpara sa iniwan niya sa'yo. Buong buhay ko lagi na lang akong nakikihati. Minahal kita, alam mo yan. Minahal. Nung nakulong ako, anong ginawa mo? Ni hindi mo ako nilabas sa impyernong yun. Hinayaan mo akong makulong. Galit na sambat ni Alfonso sa kapatid niya. Dahil may kasalanan ka at dapat lang napagbayaran mo yun. Kailangan mong matuto. Paliwanag ni Norman. Ang sabihin mo, gusto mo akong mabulok doon. Gusto mo akong mamatay doon. Hindi totoo yan, Fonz. Kapatid kita, bakit ko naman gugustuhin yun? Umiling si Alfonso, saka masamang tiningnan ang kapatid niya. Dumating na ang araw na hinihintay ko, kuya. Huwag kang mainip, sama-sama kayong mamamatay dito ng mga anak mo. Tumawa pa ito na akala mo baliw. Ikaw pala ang nag-utos na patayin ang pamilya ko. Sigaw ko dito kaya tumigil ito sa pagtawa. Na-miss mo ba ang Tio Alfonso, bunso? Nangilabot ako dahil sa paraan ng pagtawag niya sa akin. Hindi ako nagkamali, bunso. Akala mo ba hindi kita makikilala? Bakit mo nagawa yun? Pinigilan kong maiyak sa Cyril kong tanong. Matigas ang ulo ng tatay mo. Ayaw niyang ibenta ang lupa, kaya ayon ang sinapit niya. Kwento nito na parabang hindi ganun kabigat ang nangyari. Kailangan ko ng pera noon. At iyon ang naisip kong pinakamadaling paraan. Paano mong nagawa iyon, Fonz? Mga kaibigan mo sila. Hindi makapaniwala si Norman sa mga naririnig niya. Wala akong kaibigan na traidor. Inagaw niya sa akin si Beatrice. Pangangatwiran nito. Walang siyang inagaw sa'yo. Nagmamahalan sila, alam mo yan. Napailing si Norman, at nakita kong gumuhit ang sakit sa mga mata niya. Ngumisi lang si Alfonso ng nakakaloko. Pinalabas mo pang pagnanakaw ang dahilan, kaya sila pinasok. Nagbenta sila ng lupa kaya sila ninakawan. Napakasama mo. Tila ako naumid sa mga naririnig ko. Ang taong nasa harap ko pala ang may kasalanan ng lahat, at hindi si Norman. Pilit kong hinihila ang kamay ko na pigil-pigil ng 2 tauhan ni Alfonso. Nagliliyab na ako sa galit, pero wala akong magawa dahil hindi ko sila kakayanin. Armado sila at isang maling kilos ko, maaring buhay ko o ni Norman ang kapalit. Hayop ka, Alfonso. Siguraduhin mo na mapapatay mo ako, dahil kung hindi isusunod kita sa anak mong mamatay tao. Hiyaw ko pero ni hindi man lang nagbago ang reaksyon nito. Tumawa pa ito ng pagkalakas-lakas, kaya naisip ko na talagang nasisiraan na ito ng bait. Isa pa yung tanggang iyon. Kahit kailan hindi maaasahan. Nakakita lang ng babae mukhang ipapahamak pa ako. Tila baliw na sabi ni Alfonso. Siya ang inutusan mo para patayin ang pamilya ko. Pati anak mo dinadamay mo sa kawalang hiyaan mo. Patuloy kong sambat sa kanya. Anong ibig niyang sabihin, Fonz? Natitiyak kong wala ding alam si Norman dito. Gusto niyang mapalapit sa akin, at patunayan ang sarili niya, pues inutusan ko siyang patayin ang mag-anak ni Ernesto, pagkapirma nito ng mga papeles. Bale walang sagot niya sa kanyang kapatid. Pati sarili mong anak. Hindi ka na ba nag-iisip? Galit na ring sigaw ni Norman. Kuya, hindi ko anak si Dom. Anak siya ng asawa ko sa ibang lalaki. Akala ba niya maloloko nila ako? Tumawa pa ito ng malakas. Maswerte pa nga siya kasi kahit papano, nakinabang siya sa pera ng mga Escalantes. Kung ganun, ikaw ang nagpapatay sa sarili mong anak. Hindi ko maiwasang manggilabot, habang nakatingin ako ngayon kay Alfonso, ang dating tiyo namin ni Kuya. Yung magiliw sa amin at mabait, isa palang halang ang kaluluwa. Sok! Sinabi na ngang hindi ko yun anak. Tatanga-tanga kaya ayon, pinaligpit ko na. Fonz!
Napasigaw si Norman sa narinig niya. Napakasama mo talaga. Tumawa lang ito ng tumawa, pagtapos ay tumingin sa aming dalawa. Hintayin ninyo ang mga kasama nyo. Huwag kayo mainip, magsasama-sama din kayo. Ililibing ko muna ang panganay ko. Nakakuha ako ng pagkakataon para labanan ang dalawa, kaya naman lumuwag ang hawak nila sa akin. Itinulak ko sila saka ako tumakbo kay Norman. Huwag nyo munang gagalawin ang dalawang yan na intindihan nyo. Bilin pa nito sa mga bantay. Opo boss. Sagot nila at saka sila sabay-sabay lumabas sa pinto. Nang masiguro ko na wala ng tao sa labas, ay agad kong kinuha sa ilalim ng kama ang cellphone ng isang bantay namin. Nagawa ko yun kuhain kanina nang manlaban ako. Anong ginagawa mo? Mahinang tanong ni Norman, habang kinakalikot ko ang phone. Mabuti na lang at wala itong password, kaya madali kong nabuksan. Hihingi ako ng tulong. Mixing sagot ko dito. I dialed Nadia's number and after a few rings, nagpasalamat ako at sinagot niya. Nadia, Shireta. Track my location, kinidnap kami ni Norman nang walang hiyang si Alfonso. Mabilis na sabi ko sa kanya. What? Okay, stay in the line. Nadia, magpadala kayo ng mga tauhan. Secure Nathan and Andrea. May balak sa kanila si Alfonso. Please protect them at all cost. Dagdag ko pa. Okay. Kamusta ka naman? Nag-aalala ang tinig ni Nadia. Okay pa kami. Basta yung binilin ko Nadia, at magpadala ka agad ng tao dito. Kailangang mailigtas nyo si Norman. Okay. Alam ko na ang location mo. Ibabato ko ito kay Zeus. Mas mabilis at mas madami sila. Thank you, Nadia. Come back safe. Bilin pa nito. Agad kong pinatay ang phone, saka ako lumapit sa binata na may harang, at buong lakas ko itong ibinato. Napaupo ako sa kama. Sa tagal ng panahon, sa maling tao ako nagtanim ng galit. Hindi ko akalain na ang taong naging malapit sa amin pala ang papatay sa pamilya ko. Kailangan nating hintayin ang parating na tulong. Sabi ko kay Norman. Please, huwag mong iiwan si Nathan. Baka hindi na niya kayanin pag nawala ka din. Mapait akong ngumiti sa kanya at umiling. Sa tingin mo ba, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, tatanggapin niya pa ako? Nabuhay ako sa karahasan. Hindi niya ako maipagmamalaki, kaya hindi na din tamang bumalik ako sa kanya. My son will understand. Alam ko na hindi mo ginasto ang buhay na kinasadlakan mo. Lisa lang ang may kasalanan nito, si Alfonso. Hindi ko na malayan ang luhang nalaglag sa mga mata ko. Sana nga ganun kadali ang lahat. Sana nga, pero hindi. I'm sorry, mahina kong bulong at naramdaman ko naman ang yakap niya. Wala kang kasalanan, iha-aniya kaya lalo akong napahagulgol. Gabi na nang bumalik ang mga bantay namin, para dalhan kami ng pagkain. Kahit ayaw ko ay pinilit ko dahil kailangan ko ng lakas. Kung tama ang tansya ko, ngayong gabi darating ang tulong, kaya pinaghanda ko na si Norman. Pagkatapos naming kumain, ay sinabihan ko siyang magpahinga muna pero tumanggi siya. Makalipas ang halos 3 oras, nakarinig kami ng pagsabog at putukan sa labas, kaya tiyak kong nandito na sila Zeus. Bigla namang bumukas ang pinto, at iniluwa noon si Alfonso na galit na galit. Agad niya akong hinablat, habang ang isang tauhan ay si Norman naman ang hawak. Hinayla niya ako pababa ng hagdan, bilang hostage niya. Nakahandusay na ang mga katawan ng tauhan niya, kaya naman nababanagan ko na ng takot sa mata ng matanda. Pakawalan mo na siya, wala ka nang lulusutin. Hawak ni Zeus ang baril niya na nakatutok kay Alfonso. Ano akta nga? Sige, subukan ninyong lumapit at mamamatay itong dalawang ito. Banta niya habang lumalabas kami sa pinto ng bahay. Itinaas niya ang detonator ng bomba na nasa katawan niya. Sige lumapit kayo at sabay kaming sisubog ng babaeng ito. Alfonso tama na tigilan muna ito. Pakiusap ni Norman pero hindi ito nakinig. Magsama-sama na lang tayo sa impyerno. Sigaw nito. Isang putok ang umalangaw-ngaw, at bumulagta ang tauhan niya na may hawak kay Norman. Nakatakbo si Norman at dinaluhan siya ng mga tauhan ni Zeus. Mabilis akong hinayla ni Alfonso sa yate. Hindi siya makuhang patamaan ng mga kasamahan ko dahil sa hawak nito. Isang pagkakamali lang ay sisubog kami pareho. Pinaandar niya ang yate, habang galit na nagmumura.
Malayo na din kami sa Pampang, at natatanaw ko na pilit kaming sinusundan ng mga kasamahan ko. Nang makalingat ito, ay agad akong nakipag-agawan sa kanya sa hawak niyang detonator. Humadyas ito sa kung saan, kaya agad ko siyang sinuntok sa mukha. Napadaing ito pero agad na nakabawi. Hinablot niya ang buhok ko, saka buong lakas na itinulak, kaya tumama ang ulo ko sa kanto ng yate. Nakaramdam ako ng hilo, pero nakita ko ang detonator sa malapit, kaya agad ko iyong sinunggaban. Nakipag-agawan sa akin Alfonso, kaya buong lakas kong sinipa ang harapan niya, pero kahit nasaktan na ay nakuha pa rin niya akong sampalan. Akala mo ba ako lang ang mamamatay ngayong gabi? Isasama kita. Hiyaw nito saka itinaas ang detonator. Pinilit kong makatayo at walang alinlangang tumalon sa dagat, kasabay ng nakakabinging pagsabog. Buong lakas akong lumangoy palayo sa yate, na unti-unti nang tinutupok ng apoy. Kahit pagod na ay pinilit kong umabot sa Pampang. Sa wakas, tapos na ang lahat. Nagbayad na ang may sala sa pamilya ko. Pinagmasdan ko ang nag-aapoy na dagat, kasabay ng pagtulo ng luha ko. This will be the last of Shira Cortez. Pagkatapos ng gabing ito, patay na din si Shira. Goodbye Nathan, mahal na mahal kita. I hope you will be happy soon. Nanatili ako sa Pampang, hanggang sa narinig ko ang tinig ni Zeus. Let's go. Inabot nito ang kamay niya sakin, para maitayo ako sa pagkakasalampak ko sa buhangin. Baka may makakita pa sayo dito. Parating na din ang mga Coast Guard. Inabot ko naman iyon, at saka kami naglakad papunta sa isang maliit na bangkang demotor. Kumusta si Norman? Tanong ko nang lagyan niya ako ng jacket sa balikat. Okay na siya. Ayun, iyak ng iyak. Ang buong akala hindi ka nakaligtas. Mas mabuti nang isipin nila lahat na patay na ako. Mas magiging madali ang lahat. Zeus. He just nodded and respected my decision. Tahimik lang ang biyahe namin, hanggang sa makarating kami sa Pantalan. Nag-aabang na doon ang tatlong kaibigan ko, na agad akong niyakap. Inakay nila ako papasok ng kotse, at saka nagmaneho pa uwi ng Antipolo. Napagpasyahan naming doon muna magpunta kay Mama. Kumusta si Nathan? Halos magwala siya nung nalaman niyang nawawala ka. Lahat kami hindi niya tinigilan. Kwento ni Hazel. Wala naman kaming maisagot, dahil wala naman talaga kaming alam. Dagdag ni Tanya, lumuhad pa siya sa harap namin, sis. Hindi ka na ba talaga babalik sa kanya? I shook my head. Makakalimutan niya din ako, mahina kong bulong. Gustong-gusto ko si Nathan na puntahan, at balikan pero alam ko na hindi na dapat. Masyado nang maraming nangyari, at hindi makakabuti sa kanya na makasama pa ako. Napasandal ako sa upuan ng sasakyan. Pagod ang isip at nasasaktan ang puso ko sa lahat. Kung may maganda mang nangyari, yun ay dahil tapos na ang paghihiganti ko. Tapos na ang kabanata ni Shira, at maari na akong magpatuloy bilang si Rian. Hinayaan kong lemunin na ako ng antok. Nagbabakasali na sa panibagong buhay ko, maaayos din ang lahat. At dito na po nagtatapos, ang ika-11 kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.